So yun, okay KGX, kumusta kayong lahat at na-miss ko to, no, yung lugar natin. Medyo madilim lang mga idol kasi kakagising lang natin. Pero ito lang naman ang importante dyan, yung nasa harapan ninyo. Okay, kung mapapansin natin kahapon, nag-post tayo dito sa Facebook page natin mga Lodi. Okay, regarding dun sa CPI report mga Lodi na nangyari kagabi, no, 8:30. So may profit tayo dito sa story natin. So, pakita lang natin muna yung nangyari, no? So, ito yung actual na nangyari nung CPI report. Kung gusto nyo makita to, yung countdown yan, na nakita nyo biglang lumipad, panoorin nyo. Tapos, itong video natin na to, awareness doon sa CPI report. So, lumipad nga yung value ng BTC. So, okay. Pakita natin ngayon, mga Lodi, paano nangyari yun. So, okay, ito, no? So, kung mapapansin nyo, gumuhit tayo kahapon. And kung mapapansin nyo rin, na yung guhit natin na to, nakita nyo to, no, yung nakaraan pa to, yung last Sunday, no, kasi Sunday nandito sa bahay. So kung mapapansin nyo, saktong-sakto yung guhit natin dito sa area na to, and then nalaglag siya. And then sinabi natin dito sa area na to is meron tayong resistance na 67,462. So lumipad siya dyan. Okay? Nung lumipad siya dyan, mga Lods, no? Eto, biglang lumipad, papunta dyan, tapos napunta yung CPI report kahapon, umangat yan dyan. Kaya lang, bakit biglang bumagsak at ngayon nagre-recover? Bakit biglang bumagsak to ng solid, di ba? So, reject siya ng 67,462. Eto, kitang-kita naman dito sa area na to. Tapos, dalawang beses na siya na-reject ng 4 hours time frame. So, kung makikita natin sa forexfactory.com, eto yun, bakit lumipad yung value ng BTC kahapon ng 8:30 PM? Kasi ang forecast natin, no, ang ine-expect natin mas bababa ng 0.3%. Kaya lang yung mismong inflation for month on month bumaba siya ng 0.2. So bumaba siya ng 0.1. Ngayon, dito naman sa CPI year on year bumaba siya ng 0.1%. Kaya anong nangyari diyan mga Lodi, no, kapag may CPI report at bumaba yung inflation, lilipad yan yung value ng BTC mga Lodi. No, lilipad yan. Ngayon, bakit to bumagsak? Kasi tulad ng sinabi ko sa video natin, dito sa video na to, no, at sa video na to, yan, tsaka yung tatlong video na yan, no, sinabi natin dyan kasi na merong federal news, ito, federal funds rates. So, ito yung rate, no, itong area na to. So, yung buong news na yan. Kaya lang dito kung makikita nyo sa federal budget balance nag-negative 347.1B tayo. And then dito sa federal funds is same lang, walang itinaas. Kaya nangyari, gumanto. Biglang nag-drop yan. So ito yung mga isa sa hinihintay natin na news. Kung gusto nyo talagang automatic natataas or bababa yung value, yung talagang yon, hintayin nyo yung mga US market news. Lalo-lalo na yung mga nakapula na yan. Kasi kapag nakapula yan, major yan, mga Lodi, no? Tapos USD ang titingnan nyo. Ako yun lang ang tinitingnan ko, yung USD. Wala na akong tinitingnan na iba, no? Tapos next, ano yung meron pa ulit, no? After nyan, merong PPI core naman dito. Possible gumalaw pa rin to, no? So makikita nyo yan. Ano ba meaning ng PPI? So ayan, Producers Price Index. Yan, makikita nyo yan. I-click nyo lang siya. Tapos basahin nyo ano ba yung history niya. So yung forecast niya history is 0.2%. Yung actual na nangyari is 0.5%. So ngayon, yung May 14 na yan, pwede nyo naman tingnan yan sa pwede nyo tingnan sa CoinGecko yan. CoinGecko.com. Tapos tingnan nyo kung ano nangyari sa price. Uy, ano nangyari dito? Oh, laglag na naman. Laglag na naman si paring SLP. So, pwede kayo pumunta dyan. I-search nyo lang dito, BTC. Tapos hanapin nyo yung date na nakaraan, yung May 14. Tapos tingnan nyo kung umangat or bumaba yung price. So, yan. Ganun lang naman mag-check nyan eh. Para at least alam ninyo kung paano kayo mag-trade. Pero hindi ko ini-encourage mag-trade yung mga hindi pa marunong. Kasi walang mangyayari sa inyo mga Lodi pag hindi pa kayo marunong. And then ito, yung profit natin kagabi. So, syempre nag-trade tayo kagabi. Yung mga nasa naman natin, nasa Facebook natin, nakita na 'yon, mga Lodi.
So, ito, meron tayong BitGet Flex. Ayan. So, yung kagabi ito, yung 49.73, yung nag-short position na ako dito. Ayan o, short position. So, nag-exit ako ng 683.36, 688.36 kasi nag-set ako ng 50% profit doon sa trigger line natin, mga lodi. Nakuha siya. No, pero mas mababa ito ngayon. Nasa 683 yan. 683 na siya ngayon. And then, syempre, kahapon, meron din tayong ang laki nung kay Gemay, oh. Lodi ka talaga, ha? Paring Gemay. Si paring Gemay yan, the scatter boy. No? Ito. Ay, 190 ako yan. Sila Gemay pa rin pala yun. So, ito yung sa akin, 104. So, 104 yung long position natin kahapon. Nag 125 yan, tsaka 150, pero nag-exit na ako. Masyadong malaki ni 100%. 50% yan, tsaka 30% nalalakihan na ako, mga idolo. So, yun lang yung atin dito, yung sa news natin dyan. Tapos, sa mga wala pang may BitGet, no, gamitin nyo na yung link natin sa description, mga lodi. Tapos, sabay tayo mag-trade. Kasi para sakto yung tama. So ngayon, ako naman, nag-ano ako ngayon, nag-future trade ako sa ETH now. Pero kung papansin nyo kasi, lumipad yung value ng ETH, ay ng BTC, pero ang ETH hindi naman ganun. Diba? Maliit lang yung nilipad niya. O sabihin natin, sumabay siya, pero hindi ganun kaganda. No? Hindi ganun kaganda. Unlike si BTC talaga, solid yung pump. Tapos si ETH, lumipad pero katiting lang. Kasi kung nakaraan 69,000 na yung BTC, si ETH nasa 39 na, di ba? So ngayon nasa 3560. 3560 lang siya kahit nasa 68 na. Di ba? Ganon yun. May sarili ding mundo to. Pag lumipad to, may sariling mundo din yan, mga lodi. Kasi nga dito sa nakita naman natin sa Watchers Guru, kung mapapansin nyo, si ETH, no, kumbaga hinahalin tulad siya sa digital, sa oil, mga lodi, no. So yan, si BTC naman hinahalin tulad siya sa gold, parang ganyan. Yan yung nakalagay dito kay Watchers Guru, mga lodi. And then syempre, sabi nga nila, hinihintay lang nila ang galaw ng ETH. No, kapag gumalaw ang ETH, kapag naayos na lahat ng mga requirements yan at nag-open position na yan, no, sa ETF, no, kumbaga nag-ongoing na yung trade niyan, wala na yan. For me, lilipad dyan, mga lodi, no. Naghihintay lang talaga ako. Kaya ako mapapansin nyo, mga lods, safe trade ako. Hindi ako lagi nagtitrade. So tinitingnan ko lahat yan, no. Katulad nito, gumuguhit ako kung saan yung pwede kong guhitan, para at least kahit papano ako sa sarili ko, alam ko kung saan ako papasok at hindi ako liquidate ng ganyang kalupit. Diba? Kita nyo, ha? So, napansin nyo, ganito kahaba yung nilipad, diba? Nag-profit tayo. Ganito kalalim ang binagsak, nag-profit tayo. Bakit natin nagagawa yon? Kasi kailangan mo talaga matutunan yung support and resistance, no? Ang daming nagtatawanan sa mga ganyan kasi nga hindi daw ako trader daily, no? Hindi daw ako nag-profit daily. Wala akong pakialam doon. Kasi sa akin, syempre, iba-iba tayong klase ng trader. May trader na kalmado katulad ko, no? Hindi ako magte-trade hangga't hindi ko gusto yung market, hindi ako magte-trade. Pero may nagte-trade na bahala ka na. No, may nagte-trade din naman na magagaling, yung mga 1 hour time frame, 5 minutes time frame, yung mga ganyan 15 minutes time frame. So may nagte-trade na ganyan. Yun, good yun. So sila yun. So pero hindi tayo yun. Hindi ako yun. Kumbaga ako, ang ginagawa ko lang, pag nag-set ako, automatic doon ako papasok. At i-make sure ko na 90% doon sa sinet ko na resistance and support, pag tumama doon, talaga magpo-profit ako. Yun yung mini-make sure ko sa sarili ko. So ayan, katulad nito, kitang-kita nyo naman, so bumagsak, no? And then tayo, anong nangyari? Pinakita ko naman, 104% profit doon sa long position, inflation, tapos, syempre, doon sa 50%, no, or 49.73 sa federal rate. Okay? Doon pa lang makikita nyo na okay, good yun Hindi siya nadali ng ng tumuldok, no, na umangat yung value at hindi rin siya nadali ng biglang bagsak na value, di ba? So yun lang naman yung sa akin, mga lodi. At gamitin nyo na yung link natin sa comment section sa may FB page. Tapos sabay dito sa YouTube channel, no, gamitin nyo na yung link natin sa mismong description natin. Saludo sa lahat, KGX. Magandang umaga sa inyo lahat. Happy Thursday.
Ako rest day ko ngayon pero may gagawin lang ako ng konti sa work. Hindi ko alam kung luluwas ako ng Olonga pa rin sa Sambales kasi ako. Pero tingnan ko muna. Okay, saludo sa lahat kay GX. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, umaga sa inyo lahat.